Morning Philippines and good morning. Nagmahal ba ang kuryente ngayon, guys? Ito po yung solusyon natin para makatipid ng kuryente. Gagawa po tayo ng solar inverter DIY. So gusto kong i-share sa iyo kung paano gagawin to. So sa mga bago, please like and subscribe para masundan natin ito. So yun lang, ingat. So, yan mga ka-aircontek, no? Mga kawisyo. No? So, gagawa pa tayo ng solar. So, una nating mga materials na gagawin ay kailangan meron tayong, pagsabing solar, meron tayong solar charger. So, ito yung solar charger na ginagamit natin ngayon ay isang solar na MPPT charger. Yan ang mabilis po siya o fast charger kung tawagin. So, lagay natin dito. And then, another naman ng parts natin gagawin ay i-install natin yung ating inverter. So yung inverter, ito po yung trabaho naman nito ay mag-input ng 12 volts at the same time mag-output ng 220. So meron tayong mga parts, and then pinaka-importante sa lahat, meron tayong mga controls o yung mga circuit breaker. Sa circuit breaker, ito i-explain ko lang, ito po ay DC na circuit breaker. Ang trabaho nito ay mag-control kung merong kidlat, kusang mag-spark trip yung breaker mong DC para hindi siya magkaroon ng high voltage galing sa solar panel. So madaling salita, yung solar panel mo hindi yan mag-trigger ng 1000 voltage, iti-trigger yung DC relay. So install natin ito, isa dito, then DC, another DC. So yung sa battery, meron dapat siyang DC na breaker. So may mga positive, negative sign po yan na kailangan ikakabit natin. So install yan dito, sundan nyo lang ito. Make sure nakalock, and then tighten, and then yung breaker mo sa 220. So kabit mo yan. And then another, yung gagamitin natin isang breaker naman para naman sa solar mo. So bali yung breaker natin, marami po siya naka-install. Okay, and then meron kang voltmeter. So ang trabaho naman itong voltmeter na to, dito mo malaman kung nakailang watts ka na, ilang amperahe ang nakukuha dito. So papasok mo isang line, 220 yung out, then magkaroon po siya ng reading. So ito na yung setup natin, and then meron tayong ang tawag nito ay voltmeter. Ito yung magre-ready ng solar. Ang gagawin po natin dito, auto transfer charging. Sinabi kong auto transfer, pag sa araw nagcha-charge, pag sa gabi nagcha-charge din. So anong kailangan natin gagamitin? Gumamit po ako ng driver. Ang driver po nito ay 12 volts output, 220 yung input, mag-output siya ng 12 volts, no, para ikarga sa battery. So install natin yan dito. Okay, so ngayon may nagtanong paano siya mag-auto transfer. Sinabi mo silver, no? So gagamitan po natin ng auto transfer switch. So yung auto transfer switch, pag nasa normal power tayo, ito yung solar. Pag nasa emergency power tayo, ito yung Meralco, no? So later on i-discuss natin ano yung connection, paano to magta-transfer switch, mag Meralco o mag solar. So install natin dito. So pinakita ko lang muna ang location, paano po yung orientation sa mounting. Another, dito meron tayong isang breaker para natin sa mapunta na tong bahay, no? So lagyan po natin. So ngayon, wiring po natin. Tawag po nito ay mga monitoring controls, no? Itong isa ay meron tayong 7 segment display decoder. So ito yung magbabasa kung ilan yung solar energy na sa bubong mo. Ito naman, ito yung display ng battery mo na malalaman mo siya kung low bat na ba siya o nasa good condition pa. Ito namang isa
ito yung voltmeter mo na 220 kung may pumasok na 220 doon sa inverter mo at saka sa Meralco mo. So ito naman, ang tatrabaho naman ito, itong dalawa na to, sila po yung magkukuman. Pwedeng gagawin natin ang solar na mag-charge sa init sa araw. Pagdating ng araw, walang energy. So ang gagawin po natin, mag-auto transfer po tayo. So pag walang araw, magcha-charge si Meralco. So meron tayong tinawag na driver. So ang input nito 220, ang output naman ay 12 volts to 24 volts. Ang gagawin natin, ida-drive natin yung DC output, isa-charge natin doon sa regulator dito. So ngayon, papakita ko sa inyo paano natin linyahan to. So subaybayan po natin. Unang linyahan natin yung yung solar. So ang breaker nito, dalawa pong klase, no? Meron tayong DC breaker, meron tayong AC breaker. So linawin ko lang, itong kulay orange ay DC breaker. Ang protection nito, pag merong kidlat, mag-sense ang solar ng high voltage panel, automatic yan, ititrip niya. Ito yung DC ng battery, ito yung AC ng inverter, ito yung AC ng ating output. So later on, i-wiring natin. So unahin natin pag-wire ang solar. Okay, so yung wire ng solar, indicate ko lang, ang solar ay meron pong dalawang polarity, positive, negative. So alin po dito, yung yellow natin, ito po ating negative. Okay, so tap natin dito. So kailangan lagyan natin ng terminal lugs or terminal para hindi siya magkaroon ng lost contact. Okay, pag hindi natin lagyan, ito po yung magkakaroon ng pagkasunog, no? Mag high ampere po ang unit niyan. Then make sure na meron tayong tinatawag na molding, no? Para maayos yung ating pagka-wire. So dito po natin ilagay yung solar. So yan, so ito yung solar, no? So another, ito na ating isa, ang ating solar. Ulit, ito yung positive. So ganito lang pagkagawa para malinis, no? Okay, itong ginawa natin, sa solar muna tayo na connection para di kayo maguluhan. Back natin dito. Labas natin ulit dito. Okay. So meron tayong dalawang tinatawag na monitor. Ito po yung so lilinyahan po natin ito, parallel connection lang para dun sa solar. So gagamit po tayo ng wire. So malalaman natin kung may energy ba yung nasa bubong mo, no? So meron kang monitoring para magkaroon ng power yung monitor mo kung maganda ang harvest ng energy doon sa solar panel mo. So yan, sundan nyo lang ito. So sa mga gustong makatipid, no, pwede po kayong mag DIY. So tap lang natin yan dito sa parallel connection. And then another thing is ulit yung negative. Tap ulit natin sa isang connection. Stop muna. Ang na-harvest mo sa panel. So, yan. At saka yung battery. Itong dalawa ay solar panel. Later on, contact natin. Connect natin. Ito naman yung battery. So, after ng solar, dito tayo sa taas. Saan ang kasunod nito? Ang after dito ng breaker, on mo siya, positive, negative. Tap mo rin dito sa positive, negative. So, lagyan natin ng wire. So, dito sa solar, kuha tayo ng wire. Tap natin ito.
So yung ano natin ulit ay pula ay negative, no? So tap natin dito. Okay. So gagawin muna natin ngayon, lagyan muna natin ng itong sinabi ko na yung parts protection doon sa kidlat, no? So positive, tap mo sa positive, negative, tap mo sa negative. So unahin po natin pag tap ang positive. Okay, so kailangan ito ay naka-connect, no? Ito yung protection ng panel mo. Kung magkaroon siya ng kidlat, no? Make sure lang kung mag-install kayo, meron po ito. Okay, huwag niyong kalimutan itong ikabit sa pag-install po ninyo. Okay, so tap mo lang positive, negative. Negative to positive, no? So kailangan natin makabitan siya ng contact. Cut mo muna. And then ito dito sa baba, ito yung ground. Okay, take note lang. Ito yun, lagyan po natin yung grounding. May nakita yung sounding na ground. So yan po yung i-connect natin dito sa ibabaon mo yan sa lupa, no? So make sure lang ito, no, pag wala kang grounding nito at hindi mo ibaon tong wire sa lupa, hindi yan gagana. Masisira yung inyong solar panel at masisira yung controller. Tandaan niyo, pag pumasok yung kuryente na kidlat galing dito, papasok dito, sabog po yan, sunog. Maring masunog ang controller o pati bahay masunog, no? So yan po natin, kabit po natin ito. So sundan nyo lang para makuha nyo. And then ito yung negative, yung yellow, tap natin sa negative, yung positive, yung pula. So diretso mo agad yan sa controller. So susok lang natin, then lock natin. Yung isa naman negative, tap natin dito. Okay, so higpitan po natin ng Phillips screw. So after dito, diretso na tayo sa battery naman na connection. So simple lang siya, no? So sa battery, balik ulit ako dito. So kailangan tighten, ha, mahigpit dapat. So kailangan nyo pwedeng hugutin na hindi siya luluwag, katulad nito lumuwag. And so ito po yung solar natin. So positive, negative. Yung positive ng solar, tinap natin sa positive ng controller. And then ito yung out, yung battery. So yung battery kailangan may positive, negative. So ito yung pula is positive. Ito po yung positive natin. Tap natin ito, no? So para di kayo magalit to, sundan nyo lang ito. So pag may baliktad, hindi po magcha-charge po yung ano niyan, yung ating battery. So sa solar, dalawa pong klase ang battery. Mayroon tayong tinatawag na lithium battery. So yun po yung magandang battery. Itong ginamit natin ngayon ay gel battery. Okay, so yung isa naman negative, lagay natin dito sa negative ng ating breaker ng battery. So ang breaker natin, take note lang, ha, ito pa is DC battery. Okay, so hindi po yan easy. Kung easy yan, kakabit mo dito, hindi po yan mag-trigger, mag-off o mag-trip. So make sure lang na ayan ay DC battery, no? Ayan. Sundan lang natin ito. So ayan. So after dito sa breaker, tatap natin itong DC. Ganon din. Yung pula, positive, negative.
So tap natin dito. So ito po yung ating battery. So tap natin ito. So meron nakabang na pula, ito po yung ating monitor, no? So tinatap natin kanina. Okay, so dito po yung tap natin mamaya yung battery, no? Tatanggalin po natin ito para makita natin yung connection. So dito sa pag-contact, kailangan naka-lock kasi itong battery, ito yung pinagkuha na ng power sa lahat. Dito kukuha yung inverter ng kuryente na 20 to 20 volts. And then yung isa nating connection muna, at least nakita na turbo. Binukod po natin dahil ang inverter ay malaking load po siya, nakakain ng battery. So kailangan natin na segregate yung kanyang power. So after dito, mag-output itong inverter, lalagay natin yung power cord, papadaan natin dito, and then ilidaan naman natin dito. So sa madaling salita, meron tayong on-off na pwede nating patayin yung ating inverter, no? Yung output. And then lalagyan natin ng volting meter kung ilan yung kilowatts, amperahe makakain natin bago itatap natin dito sa auto transfer switch. Ang auto transfer switch, pag pwede natin gamitin mag-solar, pwede tayong mag-Meralco. So malapit na tayong matapos dito sa connection natin, ay din papakita namin sa inyo. After that, dito naman sa Meralco at gagawin natin yung auto transfer switch. Pag dating sa gabi, magcha-charge ng Meralco. Pagdating sa araw, magta-transfer siya, magcha-charge naman siya. Okay, so meron na tayong inverter. So once ma-supplyin po natin to, magbibigay na po to ng output. Ngayon sa sunod na portion, dito tayo sa output. So gumawa tayo ng power outlet, no? Yung plug. So plug in natin ito. Then sundan nyo nito kung paano naman ito i-connect. Shoot ba? Okay, so ito yung power na to, yung wire na to. Ito na yung mag-drive ng 220 AC, no? So may kuryente na tayo sa bahay. Pwede na tayong makapag electric fan. Pwede na tayo makapag-charge ng ating laptop o TV. So connection nito, ito yung AC breaker. Tap lang natin. Kailangan idaan natin sa breaker, no? Para magiging safe ang kanyang function. Kung may something na may nag-short o ano, magti-trip yung breaker natin. So sundan nyo lang ito, no? So kanina medyo wala pang wire, no? Yung kalaunan, ito na, parang siyang pansit bato. Okay, then yung isa ulit, ganun ulit dito. So kailangan gagamit po tayo ng 3.5 na wire. Ito dahil ilaw lang naman, so ganoon lang ginagamit ko, 3.5. So ilaw lang naman ang purpose ko dito, para magkaroon ng kuryente, no? Makatipid ng mga magkano. Okay, so yan na. Later on, ipanda rin natin ito. Pakita natin kung paano mag-charge ang solar panel. Yung energy ng solar, i-charge dito sa solar controller, and then i-charge dun sa battery. Okay, after dito, ito naman yung ating connection, no? So isang connection natin dito, lumabas dito. So dinaan ko siya sa voltmeter. Ang voltmeter, ang trabaho naman ito, ito yung kung ilan na magkano na ang kinain natin ng appliances. Meron itong watts, amperahe at current. So yung isa dinaan natin line, no? Dito sa auto transfer switch. Magta-transfer ito solar at saka Meralco. Then isang linya lalabas dito, papasok mo ulit dito. Okay? After dito, ito na yung load mo dito. Ito na yung lalabas ng outlet. So meron na tayong power dito. So ito,
pwede na natin itap ito, magkaroon siya dito ng power. Okay, so ang connection nito, ito tsaka ito, pwede mong i-jumper po yan kasi magsi-switch over itong contact nito pagdating sa emergency Meralco at emergency normal power sa solar. So ito, tap natin dito at saka ito, jump. Okay, so ito po yung ating connection. So meron po tayong inverter. So meron tayong output na 220, dalawang linya, no? So galing dito, papasok sa breaker. Yung isang linya lalabas dito, papasok mo sa ating digital meter. Ang trabaho nito, magsusukat ng pirahe, yung current, yung wattage, kung ilan nakain, and then papasok ulit dito sa ating auto transfer switch na breaker. Tapos yung isang linya lalabas dito, papasok ulit dito sa auto transfer breaker. At the same time, yung dalawang output at saka ito, kailangan mong i-jumper. So, ibig sabihin, pagdugtungin mo yung 2 at saka 2 connected, N saka connected. Ito na yung, dito na yung magtatrabaho auto transfer switch, either mag-emergency, Meralco, o either mag-solar. So, ito na yung output natin, and then meron tayong outlet. So, same din ganito, yung ating Meralco, salpakan natin ng 220, lalabas dito, yung isa, dadaan dito, yung isa naman, lalabas naman ulit dito para mag-read ng ating so automatic agad, meron tayo agad na monitoring. So ito yung 9.6 volts, ito yung harvest natin na sa bubong, yung solar panel natin. So naka-parallel agad yan, and then yung ating battery wala lang power, no? So yan. So itong isa na to, ito yung trabaho nito. Once na ang pagdating ng gabi, automatic yan transfer charge o under itong controller. Itong dalawa magtatrabaho. So ang magpapa-activate yan, itong si relay. Okay, itong relay natin, dahil ang common po nito ay solar, yung isa naman ay Meralco. So discuss natin. So una natin gagawin para i-testing natin, kailangan unang pandarin si battery. Okay, once umandar yung battery, automatic meron tayong 12 volts. Yung ating battery, nare-read agad niya. Ang battery natin ay meron 12.7 volts. And then, yung solar. So, once natin yung solar, pag on agad natin, dapat makikita mo yung solar. Yun. So, nag-panel araw, ibig sabihin, nagcha-charge na po yun. Okay? So, china-charge na yung energy from solar, papasok sa controller, and then i-charge sa battery. I-invert niya ng battery doon sa rectifier nito. So, yun, after nyan, meron na siya, nagcha-charge na siya. So, dito sa controller, check ko muna para makita natin. So, ito ay PPT controller, mabilis po mag-charge nito, no? Fast charger. So, pag-check natin dito, so mag-cut off niya ng 14.6, mag-cut in o mag-charge siya ng 12 volts. And then 10 volts, yung battery niya ma-dead. And then, naka-BO3, and then ito yung out ng ilaw. So, balik po tayo. Yan. So ngayon pwede natin pandarin yung ating inverter. So ito yung inverter ng switch natin para magkaroon ng power. Ayan. And then meron ng power yan na 12 volts. Ito naman yung ating kanyang 220. Okay. So yan. So meron na siyang 7.6 volts watts dahil meron tayong sinalpak dito. So kung testiran natin, meron itong power. Kunin natin yung tester. So 100% meron na tayong kuryente. Okay, so kuryente na provide ng galing sa solar. So which is yung energy. Si battery po ang nagbigay ng supply doon sa ating inverter. So ngayon, so ano po yung trabaho ng auto transfer switch? Okay. So ngayon kung saksakan natin ito ng Meralco, meron tayong Meralco, salpa ko lang. So yung Meralco po natin ito. So dito po yung outlet. Plug in po natin, and then yung isa. So ito ay testing lang lamang. Okay, so meron tayong Meralco. So yung Meralco natin naka-on agad. Okay, so on natin. So meron tayong Meralco. So once na ayaw kong mag-Meralco, gusto kong solar pagdating ng hapon para makatipid, okay, i-on mo lang ito. Okay, kung gusto mong mag-Meralco, off mo lang ito, lilipat po siya. Okay, so lilipat po yung Meralco na po. Saka yung pagkagandahan na meron tayong
backup power. So balik ulit tayo sa solar dahil araw ngayon, on lang natin, then meron ka ng kuryente. Umandar nating electric fan, meron na tayong ano. So dito i-discuss ko lang, once pagdating dito ng gabi, ito yung ating module, ito yung nagte-trigger na pag wala ng energy o harvest yung ating solar, pagdating ng below 5 o 8 volts, ang relay po natin ay magka-cut out po ito. Aalisin po ang supply po nito. Pakikita ko lang ha. So ito po yung supply niya is meron tayong 19 volts something o 13 volts. So pagdating ng 8 volts yan, pagdating ng gabi, wala ng araw, kusang bababa yung voltahe at itong relay po natin ay mamatay po siya, and then yung normally close at saka mag-under itong ating driver. Sa madaling salita, wala nang kuryente sa gabi. Yung ibang kabilang solar, walang kuryente sa gabi, malulubat si battery. So ang ginagawa natin, nilagyan natin ng driver. So magcha-charge ito galing sa Meralco para paandarin si battery, para hindi siya malubat. So example, gusto ko siyang paandarin si battery ngayon, wala ng solar. Assuming press ko lang ito, babaan ko lang, so automatic yan, bababa yung ating so yan, so naset na natin siya, naset na natin yung ating module, no? So binabaan ko ng output. So once na ang solar, itong pula itim ay galing sa solar panel, no, na kanina na may nakuha siyang 13 volts at binabaan natin, so automatic wala na pong charge yung kuryente. So pagdating sa gabi, lubat ka na. So battery ang nagpo-provide ng energy sa'yo. So andun sa electric fan, si TV, so wala nang kuryente. So hanggang gagawin sa iyo, kung mayroon kang Meralco sa gabi, pwede mo siyang gawa ng modified na auto transfer dito. So ang ibig sabihin, ito papatayin mo yung supply dito sa relay. So matanggal yung supply sa relay. So ang naging connection nito, naka-normally close. Pag tanggalin ko si relay, mawawala yung kanyang power. Okay? So pag ibalik ko siya, ibig sabihin, sinaswitching ko dito sa relay. So normally close, ito yung line 1 ng line 2, line 1 ng Meralco, tap dito, lalabas sa normally close. Ito yung solar common, tatap sa normally open. So ganun lang siya. Ibig sabihin, ito ngayon nagcha-charge yung ating solar battery na wala tayong energy pagdating sa gabi. So safe pa rin, hindi malulubat yung battery mo. So nagcha-charge pa rin yung solar mo, yung battery mo, aandar pa rin, mayroon ka pa rin kuryente dito. So makukuha. So yan, so marami pong salamat sa gustong magpagawa o maglaari lang, mag-comment, magmensahe o mag-comment sa ating video na ito. Ayan, so good evening. Ito na po ating finished product, yung ating solar. So na-mount na natin dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung setup po natin. So sa kasulukuyan ngayon ay naka-solar na po tayo. So explain ko dito yung aking ginagawa. So yan, para maintindihan natin at makita natin yung connection at paano yung linyada ko natin dito. Sige, focus natin sa camera. Okay. So dito sa ating wiring, so kung mapansin po natin, ito ating mga load. Ayan, then yung connection din doon, ito yung sinigregate ko yung sa Meralco, yung puti, at yung pula naman yun po yung out. So ito po yung ating connection. So explain ko lang, tayo ngayon ay naka-solar na ngayon, no? So ngayon, naka-solar, ito po yung voltmeter natin para sa solar, naka-normal power, solar, naka-emergency, is ito yung Meralco. So ito yung Meralco natin. Pinatay ko lang. Ngayon, ito yung mga monitor. I-explain ko muna ito ulit. So dahil gabi na ngayon, wala nang energy yung ating solar panel. So ang trabaho niya ngayon ay ang nagcha-charge ito. So ito yung umandar, no? So umilaw po 'yan, yung green. So wala nang energy, nag-normally close po yung ano natin. So pagtanggalin ko 'to, yan, mamamatay po siya. Kaya pagdating ng 11.0 volts, magcha-charge yung itong regulator na to, yung i-drive niya dito para ikakarga si battery. So yun po ating setup ngayon. So sana may
naintindihan kayo at kung mayroon kayong tanong, maaari pong mag-leave ng comment. Naka-solar na tayo, no? So, tingnan mo ating connection ngayon. Ito pong aking opisina. So, ano po yung nagagamit niya? Meron pa tayong computer na nakaandar. Mayroong desktop, may printer, at may mga fan dito na pwedeng paandarin natin. So, testing natin yung electric fan. Yan. So, dito natin isaksak para makita natin dito sa solar. Ayun. So, ito yung electric fan natin. Ito yung saksakan. So, may kuryente na tayo. Ayan. So, ito pa yung naka-solar ngayon, no? Ayan. So, ayan. So, tingnan mo, ang laki ng matitipid po natin dito ng kuryente. Ayan. So, naka-solar po siya. At yan. So, makakatipid talaga. At yun po yung connection po natin dito, guys. Ayan, pati yung buong opisina ko na mini office, ito pa, pandarin din natin ulit ito. O, kaya ng inverter. Ayan. Okay. So, ngayon, nangyari sa ganyan, nagcha-charge na yung battery. Ito. So, nag-charge na siya hanggang mapupuno yung battery natin. So, sana may natutunan po kayong lesson dito sa ating